video. Gagawa na naman tayo ng panibagong sit-down video. At ang video na to ay mag-uusap tayo about sa money habits na natutunan ko during my 20s. Kung naka-follow na kayo sa FB, TikTok account ko, makikita nyo doon na nagpa-part-time ako as financial advisors. Nung simula nung pumasok ako sa industry na to, madami ako natutunan kung paano mag-handle ng money, kung kailan ka dapat nag-i-invest, at kung saan ka dapat nag-i-invest. Madami rin ako mga na-meet na tao na madami ako natutunan sa kanila and ayoko naman i-gatekeep yun sa inyo. So, from this video, isi-share ko sa inyo yung mga natutunan ko at mga ginagawa ko talaga ngayon. If interested kayo sa video na to, just continue watching. So, yung first habit, tinatawag ko siya na tracking every peso. Meron akong kodigo dito. Ibig sabihin nun is itatrack mo lahat ng expense, as in kahit small details lang, kahit bumili ka ng coffee, bumili ka ng Starbucks, bumili ka ng food, maganda na tinatrack mo siya. So, every time na lumalabas ako, kinokollect ko lang yung mga resibo, and then after ko makauwi, tinatrack ko na siya agad if I have time and energy na itrack pa siya. Pero kung hindi, ikikip ko muna yung resibo, and then pag may time ako, tsaka ko itatrack lahat ng mga nasa resibo. Ginagamit ko ay Google Sheet, so depende naman yun sa inyo. Pwede kayo mag-start sa mga notepads lang, pero ako kasi, Google Sheet na yung nakasanayan ko kasi auto-save siya, so hindi mo na kailangan lagi siyang i-save. Tapos nakikita mo rin yung history niya. Tapos anywhere pwede ko siya ma-access, like sa phone, sa laptop, nasa bahay ako or nasa labas ako, as long as meron ako internet connections. Malaking tulong sa akin yung pagtatrack kasi nakikita ko kung nag-overspend ba ako or steady lang yung expend ko for that month. Na-evaluate ko din yung sarili ko kung nag-overspend na ako, kung bakit ako nag-overspend, di ba? So baka meron akong binili na hindi ko pinaghandaan. Actually, matagal ko na siyang ginagawa. Feeling ko simula nung nag-20 ako, nagtatrack na ako ng expense ko kahit nung pumapasok pa lang ako. Syempre yung allowance, ganyan. And, di ba, nabanggit ko na rin sa mga previous videos ko, meron na rin naman ako kinikita sa pagko-content ko, sa pag-affiliate ko. Yun yung mga bagay na kailangan kong itrack kasi hindi naman every month meron ako. So, habit number 2 is automatic savings. Every month, meron ako nakaset na amount na kailangan kong isave. Or for example, meron akong pag-iipunan. So, maglalaan ako ng exact amount and date kung kailan ko siya dapat malikom. So, every time na may darating na sweldo, sabihin na lang natin na sweldo, part doon na sinasave ko na rin agad. Pero may mga times na rin pa rin naman, guys, hindi naman ako perfect. May mga times talaga na wala talaga ako nang save in a month. Pwede niyong gawin, guys, is mag-automatic savings kayo. Like, may mga taong gumagawa na every cut-off is, let's say, deduct na yun sa salary nila. Pero kasi ako, since hindi naman ganun ka-fix yung salary ko, so ako lang yung nagde-depend kung magkano yung ilalagay ko sa savings ko or ilang percentage yung ilalaan ko for savings. So, habit number 3 is having a non-negotiable emergency fund. Alam nyo guys, ito yung isa sa mga kailangan talaga nating matutunan, lalo na if you are working na. Importante lang na meron tayong 3 to 6 months ng sahod natin na naka-save for emergency fund. So, kasi diba pag emergency, kailangan mo na agad ng cash. So, dapat meron tayong liquid fund or like cash on hand na magagamit kapag merong emergency. During pandemic, di ba, ang dami nawalan ng trabaho. Kung meron kang emergency fund, at least 3 to 6 months, meron kang buffer na nakatabi, nakalaan para sa mga expenses mo sa bahay, food, ganyan, na pwede mong gastusin habang naghahanap ka ng panibagong work. Habit number 4. Sabi dito, living below my means. Ibig sabihin lang nun, guys, enjoy nyo lang yung life nyo without being broke. Huwag tayo aabot sa point na talagang zero, as in back to zero. Yun yung pinaka iniiwasan ko until now, na magiging zero ako. Live within your means. So, yun na yung ibig sabihin nun. Huwag ka masyadong mag-overexpend dun sa sinasahod mo. Bilhin nyo lang yung bagay na kaya nyong bayaran. So, yun. Pero hindi rin naman masama kung, nag-i-installment ka kapag bibili ka ng malaking bagay. Lagi nyo lang itatrack yung expense nyo. Balik tayo din sa habit number 1. Check your expenses kung kaya mo ba siyang bayaran per month. Kaya mo ba tong i-sustain? Habit number 5. Investing in myself first. So, eto, kasama dito yung mga, for example, skills, books, anything na sa tingin mong investing sa sarili mo or like mag-i-improve ka as a person, mag-i-improve yung skills mo. Tsaka sabi nga nila, before ka mag-invest sa iba, mag-invest ka muna sa sarili mo. Habit number 6, setting money goals. So, every year, nagsiset kami or ako ng goals ko for that year. Actually, ngayong year lang ako nag-start ng ganun kasi nung mga
previous years, hindi naman ako yung parang, okay, this year, bibili ako ng ganito. Okay, this year, bibili ako ng ganyan. Or mag-i-invest ako sa ganito. This year lang talaga ako nag-start na dapat in a year, meron ka na nilulook forward. Kasi masayang mag-ipon if meron kang pinaglalaanan sa pinag-iipunan mo. Starting last year, gusto talaga namin is mag-travel every year, kahit once a year man lang. Kahit local pa yan or international. So, before pa dumating yung year na yon, pinag-iipunan na talaga namin siya. Next, habit number 7 is all about having multiple income streams. As you all know, simula nung nag-pandemic, ang dami ko na talagang sinubukang gawing work kahit nag-school pa lang ako. So, parang technically naging working student. Pero at least, until now, madami akong side hustles na ginagawa. So, ngayon, nagbe-build ako ng printing business namin. Hindi ko alam kung nabanggit ko na yun sa inyo, pero soon, isi-share ko din sa inyo kung paano kami nag-start. Hindi naman kailangan malaki agad yung kikitain mo, malaki agad yung position mo, parang ganon. Ang mahalaga is, nagsimula ka sa small side hustles hanggang sa maging yun yung pinaka big source of income mo. So, ngayon kasi, di ba sabi ko sa previous video ko, nagko-content creator ako, I have consultations as dietitians, may mga meal plans ako na ginagawa. Part-time din ako as financial advisor. You can do also inquire about sa real estate. And then, meron din akong skincare and cosmetics na side hustle. So, ang dami kong income streams na pwede akong kumita. Hindi ko naman sinasabing gawin nyo yung ginagawa ko. Pero ito kasi yung nag-work sa akin. Pwede naman kayo mag-start kahit may full-time job kayo. Maghanap kayo ng part-time na sa tingin nyo mag-work dun sa full-time job nyo. Hindi maaapektuhan yung full-time job nyo, hindi rin maaapektuhan yung part-time job nyo. So, yun lang naman siya. Mahirap, pero once na na-build nyo na siya at nagkaroon na kayo ng routine, madali naman na siyang gawin. Pero hindi ko naman sinasabing mayaman na ako or madami akong pera. Sadyang marami lang talagang pinagkukuhanan ng income. So, hindi naman lahat yun sabay-sabay may pumapasok sa bank account ko. Minsan yung isa lang, minsan yung dalawa, minsan wala sila. So, next naman is habit number 8. Sabi naman dito is reviewing my finances monthly. So, importante din to, hindi porket tinatrack mo yung expense mo, hindi mo na siya nire-review every month. So, ako, minsan pa nga everyday, chine-check ko yung Google Sheet na ginagawa ko. Hindi siya ganun kadali talaga, guys, kapag nag-manage ka ng pera mo. Pero, sobrang laking impact kapag natutunan mong i-manage yung pera na pumapasok sa'yo at yung perang lumalabas sa'yo. Next naman is habit number 9. So, yung 9 naman is investing early, kahit sa small na halaga lang. During my 20 ata yun, nag-start na akong kumuha ng life insurance. So, yung life insurance na yun, so magsi 6 years na rin siya by June 2026. So, matagal na siya. Pero yung kinuha ko kasing plan is continuous plan. Ibig sabihin, continuous akong magbabayad. Good thing din naman yun kasi may investment siyang kasama. So, every time na nagbabayad ako, may chance na mas mag-grow pa yung pera ko kasi every month meron ako sinasave doon. Unlike kapag payment term kasi yung kinuha mong plan, kunyari for example, 5 years o 10 years ka lang magsisave doon sa plan. After 10 years, kung ano yung naiwan na fund value doon, is yun na yung mag-grow, hindi na siya madadagdagan. Yun yung comparison kapag pinili mo yung payment term plan or yung continuous plan. So, yung investment na yun, hindi naman siya guaranteed, pero as long as namamonitor mo siya, ako kasi gusto ko talaga namamonitor ko siya. So, every now and then, tinitignan namin or tinitignan ko kung ano yung galaw ng market kasi syempre investment, hindi naman yan guaranteed. Medyo teary-eyed kapag nare-realize ko na, oh my God, 6 years na akong nagsisave up doon. As early as now, kahit wala na kayo sa 20s, kahit 30s na kayo or 40s na kayo, hindi pa rin naman huli ang lahat. Habit number 10. Yan, naka-10 na tayo agad. Next naman is using my credit card strategically. Hirap naman ng sinulat ko. So, ang aga ko kasi magkaroon ng credit card. Pero alam ko naman na meron pa ring mga tao na hindi against sila sa credit cards. Pero for me kasi, ang laking help niya, as long as you can manage your finances. Pag hindi, wag kang gumamit ng credit card kasi mababaon ka talaga sa utang. Kasi basically, hindi mo naman talaga siya pera. Para sa akin pinapahiram lang sila sa'yo ng bank na madali mong magagamit na cash flow. Pero basically, hindi mo pa naman talaga
talaga siya pera. So, unlike sa debit card, pag debit card, talagang pera mo talaga yon. And next year, pinaplan ko na ayusin kung paano ko gagamitin yung credit card. I mean, saang mga bagay ko sila gagamitin. And then, para masulit ko din yung mga perks and benefits nila as a consumer, ikaskas mo lang yung bagay na kaya mong bayaran. Ayun lang naman yun. So, use it wisely kasi malaking help din talaga siya kasi you can gain points, you can gain benefits na, for example, kapag mahilig ka mag-travel, pwede ka magstay sa mga lounges. Next naman is habit number 11. Ayan. Learning to say no. Matagal ko na itong natutunan and matagal ko na siyang na-build. Kasi naniniwala ako sa saying na hindi naman masamang mag-no ka sa mga bagay, sa mga tao, kung hindi mo rin naman talaga kaya. Basta pag alam kong wala akong extrang money, nag-no talaga ako. Kasi hindi pwedeng ako naman yung mawalan. Hindi naman yun sa nagiging masama kang tao or nagiging madamot ka. You just know your limit and alam mo yung mga bagay na mag-work sa'yo. Next is habit number 12. Ayan. Buying high-quality essentials. Ito, medyo going pa lang ako doon kasi, syempre, kaya ko pa lang naman bilhin is yung hindi sobrang mamahalin talaga na gamit. Pero, starting next year, gusto kong gawing practice yung nanghihinayang tayo sa pera. Like, for example, bibili ka ng damit or like shoes or something na mura lang, pero ang bilis niyang masira. Aminin nyo, may mga ganon. Ang bilis niya talaga masira, so kailangan mo ulit bumili or palitan siya. So, ending, parang ganun din naman. So, why not bumili ka na lang ng nasa average level or sabihin na lang natin mas mahal na version, pero matibay. Like, years mo talaga siyang magagamit. So, I think this is the last habit, number 13, normalizing talking about money. Ngayon, natutuwa ako kasi may mga friends ako na, nag-start na kami pag-usapan yung mga gantong bagay kasi hanggang na rin naman kami sa adulting stage. Although, mas matanda ako sa kanila, pero at least, natutuwa ako kasi okay na din sa kanilang pag-usapan yung mga gantong bagay. Siyempre, if you have partner, mas maganda na pinag-uusapan nyo dun yung finances. Lalo na kung alam nyo naman na kayo naman na yung end, kayo naman na yung hanggang dulo. Simula pa lang ngayon is pinag-uusapan nyo na yung about finances nyo. Importante yun. Lalo na kung may partner kayo. Kung wala naman, i-build mo sa sarili mo kung paano mo i-handle yung sarili mong pera. And yun lang, umabot tayo ng habit, umabot tayo ng 13. Napakadami. Akala ko 10 lang yung masashare ko. So, sana marami kayo natutunan sa mga na-share ko. Sana may mga habit kayo na magagawa na next year. And kung strong na yung foundation or strong na yung habits na meron ka, yung money naturally na yan na magfo-flow. Hindi mo na siya mamamalayan na nakaka-survive ka pala every month. And kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng topic, comment lang kayo dyan below para at least alam ko kung ito yung mga topic na gusto nyong pag-usapan, like mga adulting 101, mga ganun. So don't forget to like and comment and subscribe na rin sa aking YouTube channel. At huwag nyo guys kakalimutan na i-click yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. And see you guys on my next video. Bye! With me, boy. You are the cause of all my stress.